Diba? Pinastol niya lahat ng bagay-bagay para sa kambing na si Carl. This time ay magsisimula na nga in a bit. There's gonna be flying clouds on the first map. Seryoso ang Aurora Gaming, pare. Iba rin yung aura nila. Yung aura nila, pressured kami, nandyan na yan, pero we're prepared. Yan. And doon, kailangan ay hindi pa rin kampante ang team natin. Diba? For sure, hindi naman talaga. Look at that. Ganun din sila ka-prepared. Look at Coach Aeon's ban. Diba? Tanggal Fanny, tanggal yung Ling. Paano mapupunta kay Carl TC yan? Tatanggalin nga nila mismo. Tapos magpe-pred ring si Carl? Carl naman! Ano ba yun? Nagtatanggal ka ng assassin tapos let Carl TC play assassin. Let Paki-spam Carl. Sa Let comment Carl section. use assassin. Alam kong kayo Gusto din, natin excited makita. kami din eh. Pero, eto Akai. Yan na yung hero ni Carl first game. I can feel it. Ay, Akay? Akay? Oo. First game, Akay? Okay. Tingnan. Yung Eto assassin. Hirara first pick. Pwede rin naman. Carl TC Hirara. Diba? Pwede din. Baka Open yung na-inspire Freya. sa kay, Ano pa bang open ngayon na worth it if first Valentina. pick? Obvious, Valentina. wala talaga eh. Valentina, no? Kasi Oo. Valentina Nina. Pero, what if, no? Kuya Sanji, mag-Eudora siya dito? Hindi malabo. Di Kasi malabo. even si Haji, kahapon, Eudora siya. Freya first pick. Okay, ano ang sagot? Ako, ayoko na mag-predict. Gusto ko na lang munang tignan kung ano ang mga Okay. plano ng dalawang coaches. Pili ko kasi, ano na to eh. Oh, ang Wow. bilis. SB Wow. agad. Esme na. Hindi ko kasi masabi para kay Sanford na agad yun eh. Kasi tignan mo, si Carl yung humawak eh. Pero, Kaya nga, baka most mamali. likely, para kay Sanford na yon. Tapos, kukunin na nila dito yung Eudora and this is what we're talking about. Diba? Kukuha na nga talaga si Sanji ng kanyang Eudora. Anong Valen? Anong Eve? Farsa? Eudora tayo ngayon sa current meta. Okay, Hirara. Hindi na papalampasin pa ni Coach Midnight na kunin yan. Plus na Beleric na isa sa mga naging key heroes kanina doon sa Series 1 ng SRG versus Pro Esports. Now, jungle na. Akai. Eto na. Akai na. Kuha na, no? Pero kasi, kung babalikan din naman natin, yun. Diba? May mga ganyan naman eh. May mga scaling din naman. Si Kuya Okay. Carl ng mga heroes. Oh, hindi tayo makakita ng mga flashy assassins, pero pag si Carl yung naglaro, flashy din naman. Diba? So, okay pa rin. Nasa assassin pa rin. Pero, parehas scaling. Yung makikita natin dito sa mga gold, sa mga junglers natin. And ang wala pang hero dito, si JP. Ang possible bans for Coach Midnight, Gatot, Hilda, yung mga Hylos. alam mong pag binigay mo kay JP, mayayamot ka. Even the Hylos, tama ka. Tapos, hindi pa tayo nga sure kung Carl TZYSS ba to. Malay natin, kay Teddy pala. Tapos, liliko na naman sila Carl sa isang utility jungle. So, nagtatanggal sila ng mga hero ni Rosa, ng mga Lilia. Signature na ni Rosa Wait, so? yan. So, ang tatanggalin ni Coach Midnight against JP. Aba, parang parang ibang gusto mangyari ni Coach Midnight. Instead of the Gatot, Hylos, Hilda, yung Chow na lang. Ayun, nakita ko na din yung camera nandun nga sa headset. Nasa gilid ng headset. May harang kasing buhok. Alam mo na si Coach Midnight, umiimo-imo yan minsan eh. Syempre. Nakaharang yung buhok, pero tingnan natin ano yung iharang din nila dito para hindi maban o para maban pa for this last bans for the two teams kasi they're really taking time, no? Pwedeng ang sunod na lang tanggalin dito, sasabihin ko sana possible gold or XP kasi yung possibility nga na XP Freya mataas. Pero sabi nila mas okay if Selena na lang daw ang tatanggalin. Bakit ba Selena? Ano bang meron dyan sa Selena na yan? Daya kasi ngayon ng Selena, sinisiso Hunter, tapos pinanglilish ng jungle.
So, andun pa yung thought na kapag magaling ka magsilina, pag nakapagpainit ka ng mga baril, 'di ba? So, pwedeng tamaan at madali pa yung Yisun Shin ng Team Liquid Philippines. So, that might be the reason for Aurora Gaming, hero ni JP pa rin ang in-expect. Oh, instead, they went for a Kari ban, a Teddy ban. Still there is a Claude. Pero ayan na. Ayan na. Ayan You know, na. in a world full of Marcel and everything and Glue Roam, Daddy JP, pag open ang gatot, maggagatot. Gatot Kacha. Matik yan kay Daddy JP. Now for Aurora Gaming, last two heroes para sa kanila. Hero ni Rosa at possible hero ni Sigeboom dito. Parang sila pa nga yung dapat kumuha ng carry. Kasi kailangan nila ng pantunaw dito sa isang Gatot Kacha plus the Esmeralda. Tapos para naman kay Rosa, pwede pala ding sa kanya manggaling, no? Pwedeng Lunox. Uy! 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 Ano to? Coach Mid Rafa na. Mid? Rafa Coach Mid? XP, XP. Peleric, Bele? Jangge. Ah? Oy! Rafa Mid! Mid! Rafaela Mid! Coach Midnight from Aurora Gaming Turkiye. Pinoy yan Pinoy yan guys. Si Midnight yan. Yung caster yan. Legit siya yan. Sayan, legit, sayan. Magpapauso. Rafaela. Mid lane. Ay, wait. Teka. Ito yata yung sinasabi niyang ready sila against Team Liquid Philippines. Now for Teddy, anong hero niya? Or lalaruin ba nila yung Yisun Shin papunta kay Teddy? Pero feeling ko mas okay pa nga siguro na kuha na lang si Teddy dito ng isa pang kayang tumunaw din talaga. Moskov could be an option. Yung carry kasi yun pala yun yung rason bakit ban carry kasi apatitigas ng lineup dito ng Aurora Turkiye. Pero there we go, Claude is still a Claude. Pwedeng MMR din to ni Kuya Teddy. Hindi ko, hanggat bukas yan, kukunin ni Teddy. Ganun na siya komportable. And again, this is a mid lane Rafaela. Hawak ni Rosa para sa Aurora Gaming Turkiye. Ito ba ang hinanda ni Coach Midnight kontra sa powerhouse na Team Liquid Philippines? Nakakagulat ang mga tagpo. Woo! Hindi ko in-expect yung Rafaela mid lane. Pero tingnan natin kung paano tatakbo ang ser nito. Again, this is Aurora Gaming ng Turkey going up against our very own Team Liquid Philippines. Hindi man tayo napagbigyan doon sa mga flashy assassins na in-expect natin kay Kuya Carl. Pero pwede na. Yisun Shin pa rin, still a flashy hero. Pwede na rin. Diba? Pero I'm really interested to see paano pagaganahin ng Aurora Turkiye ang kanilang Rafaela mid lane. Tama ba? Rafaela mid ba? Yes, tama. Si Rosa ang gagamit ng Rafaela. Ano ang epekto nito? Well, may dagdag sustain, movement speed, pero okay, nakaka-counter poke naman itong Rafaela ni Rosa. Sakit. Actually, masakit nga yung damage May damage output So, again, di ba, nagkaroon nga ng patch noon na pinataas yung healing ng mga healers based sa kanilang magic power. Okay. So, baka doon dumali ang Rafaela ni Rosa. Naka-mage emblem. Full mage para sa damage. Oo, 'di ba? Okay. So, medyo talaga ako napipik yung aking interest dyan sa Rafaela mid na yan. Tas ang matindi pa dito yung passive ng Rafaela. 'Di ba? Kaya niyang mangbuhay. So, for Team Liquid, buti na lang dalawa yung scaling nila. They have the Claude, they have the YSS, na kung saan talagang pinaparamdam agad ni Carl na sila yung mananalo dito sa early game. Binibili yung trip no? Nagpakita lang naman si Pago. Gusto lang naman yung sumilip. Pero si Carl, wala akong pakialam. Banata natin ang banatan yan. And ang bilis din niya mag-farm
pala. Ubus yung jungle cup niya eh. Oo. Blizzard na lang yung natitira dito dun sa may bandang ibaba. Diba? And this is gonna be also a Freya gold lane. So, hindi pa tayo makakita ng laban. Na-excite na ako makita yung laban sa totoo lang eh. Pwedeng dun sa turtle. Pero kasi ito pero ito kasi, since naka-YSS, pwedeng ibigay yung turtle. Tapos focus sa hero ang Team Liquid. Pero hindi yun ang plano. Papakita si Carl TZ doon sa turtle. Mountain shot has been used. Pago is there with a ton. TNZ will get that turtle down. Hahabol pa ang Aurora Gaming Turquie. Low na si Sanji and even si Carl. First blood ay hawak nila. Pero ang kapalit, si TNZ. Okay. So 1 for 1 pero buhay na ulit si TNC na parang wala lang nangyari because of Rosa's passive. 'Di ba? Parang wala lang nangyari. Nakita natin, isusubsub nga talaga ng Aurora Gaming dito yung kanilang mga muka, especially for Pago and for Lunar. Nakita natin ganun yung ginawa. And since early game pa lang, alam ni Lunar na masakit yung kanyang mga skills. Naramdaman yon ng mga members ng Team Liquid. And the good thing is, ito yung sinasabi natin, pag binigay mo ang isang hero kay Sanford, alam mong maganda yung gagawin yan. At least nakakuha din sila ng trade on killing TNC. Kaso yun nga, nananatiling problema, yung paulit-ulit ni re-revive. Diba? Parang hindi nalilate sa farm. Kahit papatayin mo, bubuhayin lang ni Rosa, makakabalik siya dun sa pag-farm niya ulit. And that would explain why parehas lang na level 6 pa rin itong si Carl at itong si TNZ. So, hindi man lang siya na-delay. Na-delay man, pero kayang abutin agad-agad. Oo, sobrang onti lang. Flying Clouds pa. So talagang mabilis makakabalik, 'di ba? Pagka buhay sa kanya dito ni Rosa, Flying Clouds, sakay tayo, balik tayo dun sa laban, balik tayo sa farmings, tas nakakuha pa siya ng crab dun sa bottom lane. So talagang pinaparamdam ng Aurora how prepared they are entering this game, going up against Team Liquid Philippines. Pero for Team Liquid, kaya medyo kalmado din yung laban. Sila din mismo alam nila na pang-scaling yung lineup nila. Hindi nila kailangan ipilit yung laban kasi nga, hindi pa masakit si Teddy, hindi pa masakit si Kuya Carl. Pero ito unti-unti pinaparamdam ni Teddy tinatapangan lang against dito kay Siggy Bomb. Nakapwesto naman na ulit doon sa turtle ang Aurora Gaming. Lunar anchoring that zone. Hindi pa makalapit itong mga members ng Team Liquid. Si Carl, papunta pa lang. 4K and HP. Hindi na i-contest pat ibibigay na lang ni Carl yung turtle na yon. Kesa madali sila tulad nung nangyari sa first turtle. Meanwhile, ngayon ay nilalaban at nire-resist lang nila yung panggugulo na ginagawa ni Pago at ni Lunar. So, sobrang importante dito sa game na to ng Demon Hunter Sword. Sobrang importante ng Sea Halberd. Wait lang. Sobrang importante rin ang ginawa ni JP na force yung flicker ni Siggy Boom. So ngayon, pwedeng pumunta at tumambay ang Team Liquid dun sa bottom lane. At puro nadahan itong si Siggy Boom. Medyo nagkape si Siggy Boom bago game. So medyo tumaas ang kanyang kaba. At nadali ng isang taunt mula kay JP resulting into a burned flicker. So for 2 minutes, pwedeng tapangan ni Teddy. Yan. Pati nga si Sanji nandun sa may bandang ibaba. So mukhang meron talagang pinaplano dito ang Team Liquid. Pero nami-mirror sila ng Aurora Gaming. Naka-ready din si Rosa and even the rest of the members ng Aurora nandito na sa may bandang ibaba. So even Stanford was actually forced to kahit papano mag-mirror din sa ginagawa dito ni Lunar. Alam kasi nila na pwede nga mag-force pa rin ang Aurora ng teamfight tulad na ginagawa ni Lunar. Lalaban sila ngayon. JP with that AOG. Pakamatay agad si Sanji and even Carl. Napakakunat ng Aurora Gaming. JP is low. Mamamatay din. That's a 4-man takedown mula sa Turquie. At si Teddy lang ang may iwan sa Team Liquid. Wala ngang nakuha kahit isa doon ang Team Liquid. Sinubsob lang ng Aurora yung kanilang mga muka sa mga miyembro ng kababayan natin. Look at that, Pago on the back. TNC dito kung sinong malambot bibigyan
Even si Lunar, nagpi-flicker siya just to secure a kill against Carl. And because of the Rafaela pick, kaya nilang tangkihin yung damage ng Torre. Kaya nilang pagsalin-salinan, pagsalu-saluhan. And because of that, they will secure a lot of kills, plus the turtle, plus a turret onto the mid, and they will have the upper hand and the momentum on the early game. Pasaya si Midnight Uchiha sa nakita niya doon sa nangyaring yun. And maybe this is how prepared Aurora Gaming is against Team Liquid Philippines. We have been shocked by the Rafaela mid lane. And ito pala yung game plan. Babaran, sugurin, sagasaan ang Team Liquid Philippines. Tapos magpahil lang kay Rosa. Di ba? Yun ang goal eh. So, they usually centralize their guide onto Rosa. Di ba? Sa mundo na makakita tayo ng Eudora mid, si Rosa, naka-Rafaela, tas si Teddy binibigyan dun sa baba. At mukhang hindi na siya mabubuhay pa. Inabutan pa siya ni TNC. And as of now, enough na enough yung damage and sustainability ng Aurora Turquie. To the point na nahihirapan talaga ang Liquid. Papasok na naman si TNC. Invulnerable once more. Makakatakas pa siya. Ratong Dried Eye. Ginamit na. And sige mo man na backline. Getting Sanjay. Mawawala din si JP doon. 5 miyembro ng Aurora Gaming Turquie. Pasugod sa base ng Team Liquid. Nandun pa sa loob si TNC. Tuloy-tuloy pa rin ang habol. Even si Teddy ay triple kill from TNC. Patay si Carlito. Doon mismo sa loob ng base. At mukhang hindi pa sila aalis. Tutuloy lang sila dito sa gitna. Hindi pa rin sila titigil sa pagbasag ng Inib Turret. TNC pa mauuna. Invulnerable once more. Doon pa rin papasok sila. Sige boom. Ano mga members sa Aurora Gaming Turquie? Godlike na di na mapigilan ang Aurora Gaming. 5 miyembro laban sa 2. Patay muli si Teddy. Ratong Triad na naman. Patay din si Sanford. And sinunod pa nila. Ito si Carl TZ na retry yung minions. Wala silang dala. 9 na minuto pa lamang ang nakakaraan pero nakatambay na ang Aurora Gaming Turquie sa base ng Liquid. Mabubuhay si JP, buhay na rin si Sanji, mabubuhay si Teddy, AOG, lahat ay gagawin para dumipensa pero mukhang ginulat na ng Aurora Gaming. Dire-diretso lang, sagasa kung sagasa, Aurora Gaming Turquie. Naklift na ni Sanford yung minions, mag-aatrasan sila ngayon. Ay, parang hindi kasi papasok pa rin si TNC. Grabe. Antayin lang yung minions sa parating doon sa gitna. 2 na lang mula sa Liquid ang dedepensa. Kompleto pang 5 ang Aurora Turquie. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi nagpapahinga. Legendary na walang makapigil Aurora Gaming Turquie. Limits Team Liquid into just 1 kill and got this game number 1 against our representatives. Napakalala. Aurora Gaming Turquie. Sila lang ang nakagawa nun kontra sa Team Liquid Philippines. Legit, alam ko mag-agree ka. Men, Aurora Gaming, pinastos nila tayo sa loob ng base. Pinaglaruan ang Liquid sa loob ng base. Tinry man dumipensa dito ng Liquid. Pero grabe yung sustain, grabe yung damage, grabe yung heal na meron dito ang Aurora Gaming. At alam kong maraming Pinoy ang magagalit kay Midnight kasi grabe naman talaga yung naisip nilang strategy dito going up against the defending champs of EWC, of MSC. Sobrang laso nito against TLPH. Way back noong mga panahon na bumuo ng super team sila Carlito. Yun yung panahon na nagwawala yung mga heroes ni Oh My Venus tulad ng mga Matilda, ng mga Diggy